that was Laho, isang original composition from singer-songwriter Abby Clotario. Yan din ang kanyang latest single under Out G Records. Welcome back mga ka-Sound Trip, at sa pagkakataong ito ay makakakwentuhan naman natin ang isang Singapore-based Filipino singer-songwriter. Wow, nasa Singapore pala ito si Kuya James na gumagawa na rin ng pangalan sa industriya. So binanggit ko ng pangalan niya, let's all welcome James Joe. Hi Kuya James! Hello, good day. James Joe, currently based in Singapore. Pahinga lang today. Uy, pahinga today. Kamusta ka, Kuya James Joe? Kamusta ang iyong music journey? Or kamusta ang journey mo ngayon sa music? Ano ang iyong mga pinagkakaabalahan ngayon? Actually, saktong-sakto last Friday, may nirelease kami ni Miss Binibining Beats. Kasama si Sed tsaka si P. Johnson. Para siyang rap love story, parang ganun. Si Binibining Beats something patikang rapper. Yeah. Naisip ko lang na makolab siya. Ang ganda nung nagawa namin sa Pakinggan Nyo, Dahan, tapos Ikot na Mundo, ang title. Yan. Papakinggan yun lang naman so far. Yan. Papakinggan namin lahat yan. Alam mo, pakinggan nyo lahat yan. yes. Alam ng mga ka-Sound Trip, share lang namin sa mga ka-Sound Trip na nanonood sa atin ngayon, may iniindang sakit si Brother James, pero binigyan niya pa rin tayo ng time here on Letters and Music. And with that, thank you so much. Pares kayo ni Kuya Aaron. Pero dito tayong kasi lahat. Kasi panahon yata ngayon, kasi paiba-iba talaga. So marami ang sinisipon at tinuubo ngayon. Pero sa Singapore kasi medyo social lang. Social lang ulan. Kaya naman, thank you so much, James, for lending us your time. Now, kwentuhan mo naman kami. Tell us more about the story behind the song na ipe-perform mo sa amin ngayon, entitled If, na isang revival single. Yes. If is River Maya's masterpiece. Basically, si Sir Nathan, Kuya Nathan Azarco, nagsulat ng River Maya. And kataon lang na yung kakilala ko, si Ole, is best friend niya si Nathan. So parang kinakausapan ko lang, pwedeng hiramin. Kasi narinig ko siya. Actually, hindi naman nanonood kasi kami noon ng pelikula ni Bella Padilla. Eh parang, ano ba yan, kanta dun sa galing sa libro, something like that, yung title na. That was long ago. I think September pa yata yun. Napanood ko lang. Then, narinig ko yung If. Tapos, hinanap ko yung, siyempre, tinapos ko yung pelikula. Nakita ko doon na ang kinredit lang nila is si Nathan. So, sabi ko parang baka mas madali kong makausap si Sir Nathan kaysa yung buong River Maya, which is basically si paalan yung drummer nila. Sabi, kwenta si Mark. Yan. And, yan, sabi niya, sige, yan, tapos binigay niya sa akin yung kontakin ko para sa distribution. Yan. Kaya ako nabigyan ng pagkakataon na i-release uli yung version ng If na yan. I was supposed to release that November. Tapos, isakto, wala pa nakakaalam nung binulungan lang ako na, mayroon kaming reunion na magaganap. Sabi ganun, sa February. Sabi ko, talaga ba? Supposed to be, yun dapat yung last single na i-release ko sa last year. So, minove ko siya ng February din para sumakto dun sa release nung kanila. Nung, nito? Kanilang reunion. I'm sorry. Ayan. Medyo lag, naglalag ako. Okay lang yan. Pero alam mo, thank you for sharing with us. So, yung story behind dun sa If, talagang yung connections, di ba, malaking tulong talaga yon. And alam mo, sure, excited na silang marinig itong rendition mo nung If. I know, marami talaga, una sa lahat, di ba, River Maya fans. And ako, marami look forward, syempre, sa ngayong version nito para
buhay naman yon pero mas nakakatulong talaga at mas nabubuhay, di ba? Talagang maganda rin na maraming pagpipilian, especially with the genres and with the versions and renditions. Kaya thank you for sharing with us ang story. Ngayon naman gusto rin naming malaman, paano ka pa nag-umpisa? I mean, sa music industry, di ba? And especially sa pagtugtog ng instruments. Ayun, basically, high school pa lang kami, siyempre, that was 1997, di ba? Mga panahon din. High school ako noon, na River Maya, naririnig natin lagi sa radio. Really. And doon, mula doon sa 1997, tumutugtog na ako, drummer actually. Then, naging vocalist lang ako nung college na kasi sabi nung kuya ko, wala tayong vocalista. Tumanta ka na lang. Sabi niya, gusto ko mag-drums Ako na drummer. So wala nun, parang, sige, nag-enjoy naman ako as vocalist kasi mas engaged sa tao. Then, nakapasok kami actually sa isang national competition ng isang network. Then, from regionals to finals, nakapasok kami. Nasa Baguio ako nun. Yung time na yun, sabi ko, pag nanalo kami doon sa competition na yun, titigil na ako sa pagiging architecture, pag-architecture ako. So, nagkataon naman na, yun nga, hindi kami nanalo, hindi kami pinalad. So, sabi ko, sige, baka hindi talaga para sa atin yung music industry, baga hindi tayo dyan. Kasi sa Baguio kami, wala namang scene doon na parang nakapasok, maliban siguro sa Session Road, I think. And syempre, meron din iba na event and stuff na nakikisabak din sa competition that time. So, over time, syempre, 2010, lumipad na ako ng Singapore noon. Sabi ko, sige, kung pag may pagkakataon siguro. Kasi tapos wala pa ng Spotify, wala pa naman Apple Music that time, if I'm not mistaken, hindi pa naman sila open sa distribution. So, nung pandemic, 2018, 2019 yata, nagsimula yung pandemic dito. Sabi ko, sa ating lahat, sa ating lahat. Sabi ko, hindi kami pwede lumabas, sobrang stricto nun. Parang mababaliw ako kapag wala akong ginawa So, naghalungkat ako ng mga kanta, parang binuo ko yung mga lumang kanta nun. I think na feature din sa Net 25 yun. If I'm not mistaken, yung kanta na sa'yo, yung Revive. May mga kanta ko noon. Then nagkataon na parang, merong kahit paano, makapag-release, parang mag-iwan nila ako ng legacy music legacy para sa pamilya, parang gano'n. Oo. If ever na pag lumaki siguro yung mga anak mo, at least, mayroon masasabi nila na meron ako naiiwan para sa kanila na yes, tama yun. Pwede nilang pakinggan anytime, kahit nasaan sila, o meron man ako nun, o wala. Parang memory na may iwan ko sa akin. And syempre, aside from the legacy, syempre, inspiration din talaga. Kasi, maraming tao din talaga. Nabanggit mo nga din ng pandemic, di ba? Talagang, doon talaga naghanap ka ng way para ma-express, di ba? Makapag-share ng inspiration. Bukod sa legacy, I believe maraming mga ka-sound trip natin ang mag-inspire din, especially with the talent in instruments and singing, ay talagang ma-inspire sila maging katulad mo din. And kundi man, ay syempre, with sa life nila mismo, talaga may inspire sila. And in terms of syempre, marami pang pagdadaanan, marami pang gagawin, marami pang in the near future. So, we are still excited. We're so excited for the future of James Joe. Sino-sino ba yung mga gusto mo pang makakollaborate, brother, in terms of songwriting? Or yung susulatan mo ba? Bukod sa mga nabanggit niya kanina, syempre. Sino pa ba yung mga napili mo pa na masulatan mo rin ng kanta sa recording or makaduet sa isang song? Actually, gusto kong makakollaborate si Gabi ng Urban. Uy, ganun. Siyempre, di ba? Parokya ni Edgar. Kahit paano. Ewan ko, kahit paano. Naisip ko parang si Rico Blanco, siyempre, si Bamboo. Kung kakataon lang na sabi ko,
mga tao to. Si Franco, Franco Reyes. At syempre, lahat naman ng klase, I think, Glock 9. Ayan, tapos nagkataon nga, di ba, nag-release ako ng rap ni Binibini Beats. Tapos di ba si Gary B nag-release din siya kasama si Glock 9. Sabi ko, uy, mukhang nauuso yung rap talaga ngayon. Parang yung rap scene kasi ngayon, medyo nandiyan siya eh. Hindi siya medyo internationally napapansin tayo. And I see, like Easy Meal, di ba? Natutuwa lang ako na yung sining natin eh, nandiyan kahit yung gusto ko lang din maging part din ng mga yan na mga collab yung mga tao ngayon na yan, sila Easy Meal yan. And for sure magiging mga collab mo sila at aabangan namin yan. At sana kapag nangyari yun, syempre sana pag nangyari yun dito sa Letters and Music makasama namin. Maganap ang mga collaborations. Yes. Yes, we're looking forward to that, syempre. And ngayon naman ay nais naming malaman at mga ka-Sound Trip. If ever you have future projects, alam ko you're working on some things. This is your perfect time to promote them. Please do so. Your social media accounts and all. Go! Of course. Please follow and all my social media accounts like James Joe with the H. Remember? Type nyo lang, JHAMES, JOE. Makita nyo yung follow nyo yan, mapa-Instagram, mapa-TikTok, mapa-YouTube, and Facebook. Siyempre, Spotify, and Apple Music. We would really appreciate it. Kasi, ito pa, may makinig man lang sa kanta na nilalabas tayo. And definitely, meron akong plano maglabas ng remix ng mga naunang kanta and plus yung latest ngayon, yung which is yung Dahan, mag-remix kami nun. Yung Kalahati, Tayo, Dahan, yun, i-remix namin yun, ipapack namin as extended play, i-release namin this year. Kaya tapos lang namin yung isang kanta na Tayo. Then, definitely maybe a couple of months. Yun, thank you so much, James Joe, for sharing your wonderful story and of course, inspiring stories here on Letters and Music. We hope to hear more songs from you in the near future. Thank you so much for your time. At sigurado kaming marami pa sa ating mga ka-Sound Trip are hoping for more success and more performances sa iyong music career. Kaya naman, ipi-play na namin sa inyo mga ka-Sound Trip ang pinag-uusapan nating revival single, ang If ng River Maya na version ni James Joe sa ating Letters and Music stage. At ayan na nga, napanood na natin enchanting performance from our music artist, Abby Clutario, singing her latest single or composition, Laho. Huwag kayong bibitaw mga ka-Sound Trip dahil there's more. Meron pa tayong letter sender request na babasahin sa atin, nababasahin sa atin ni Miss Apple Chew at ang pinag-usapang natin na revival single mula kay James Joe. Sabay-sabay nating abangan yan sa pagbabalik ng Letters and Music.